Sa tumitinding aktibidad ng Bulkang Mayon, naka-alerto din ang 9th Infantry Division ng Armed Forces of the Philippines para tumulong sa humanitarian assistance and disaster response. Yan ang report ni Connie Kalipay ng Philippine News Agency Albay. Tiniyak ng 9th Infantry Division sa publiko at mga apektadong local government units sa Albay ang patuloy na suporta at tulong sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa isang press conference, sinabi ni Assistant Commander ng 9th Infantry Division at Commander ng Task Force Sagip na si Brigadier General Ariel Reyes na mahigit 35 team o mahigit 500 sundalo ang nakadeploy ngayon bilang bahagi ng humanitarian assistance and disaster response ng Task Force Sagip. Nakatutok ngayon ang ating SADR components ng IB sa pagtulong sa body patungkol sa security, patungkol sa relief operation para doon sa mga apektadong pamilya around sa mga municipalities affected by evacuation, no? 35 teams na deploy natin, no? All around those cities na yun. Tumutulong sa around 4,000 plus individuals, around 1,600 plus na families. No? So ito ay ilan sa mga mandato ng Task Force Sagip. Aniya, nakahanda silang magbigay ng karagdagang tauhan kung sakaling itaas sa level 4 ang alerto ng Bulkang Mayon. Meron tayong naka-deploy at meron pa tayo ng reserve, no? Sa mga headquarters, sa divisions, sa brigades, sa battalions. No? At any rate, what we can assure to the public, to the LGU, and to the OCB, ay to the best that we can, hanggang sa kaya ng aming resources, we will support the requirement when it comes to SMDF. It includes personnel, logistics, especially yung mga transport. Pagpa ni Reyes, sa kabila ng pangako ng dibisyon sa HADR, tiniyak din nila ang mga sundalo sa lugar ay nagpapatuloy sa mandato nito sa mga operasyon sa panloob na seguridad. While nagpe-perform ng humanitarian assistance and disaster response sa mga ganitong klase mga kalamidad, ay patuloy na nagkakandak ng security operation dahil doon sa mga hindi apektado ng NCR areas. Before and even now, patuloy yung ating sustained focus military operation, security operation doon sa ibang mga areas as mandated sa amin and as designed sa aming kampanya. No? So, while we are doing this, no, we can ensure the public, the community na habang nagtatrabaho ang inyong Spear Division pagdating o patungkol sa SADR or relief operation, tuloy-tuloy pa rin kami sa aming pagpatupad ng kampanya upang matapos yung ating insurgency or terrorismo dito sa ating kampanya. Iniulat naman ng 9th ID ang mga nagawa ng dibisyon mula Enero hanggang Disyembre noong 2025 na kinabibilangan ng pag-aresto, pag-neutralize o paghuli sa 623 miyembro at taga-suporta ng New People's Army. May kabuuang 39 na pakikipaglaban ang naitala, kabilang ang 6 na pangunahing engkwentro, 13 maliliit na engkwentro at iba pang mga pakikipaglaban na may mga ambag na resulta. Bilang karagdagan, 253 baril at 501 anti-personnel mine ang nakumpiska o isinuko. Samantala, pinaalalahanan ni Major General Aldwin Almase ang lahat ng mga sundalo na sumunod sa mga protocol habang ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Mula rito sa Pili Camarines Sur, para sa Integrated State Media, Connie Kalipay ng Philippine News Agency.